Hi, Pangga! I energy you. Pangga! What is that, Pangga? Yung nasa Antarctica. Yung parang pato. Penguin yun? Sorry. It's called a penguin. It's not a panga. We are number 1, 6.7 Energy FM Panggaps. Pangga. Pag mo sabihin, radyo, sabihin mo, TV. Ano yun? Energy, sabi ko, energy. Mama! Pag mo sabihin, radyo, edi, wag radyo, di kawali, gano'n. Hoy! Kaldero. Hello boys sa mga, yung mga nakarelate kayo sa topic natin. Talaga? Meron nakarelate. Guilty po ako sa kulambo, sabi. Yung sa paa. Ang tagal-tagal ko nang hindi nakakakita ng kulambo. Hindi niya yata di ba? Kasi imbis na magkulambo, mag-i-spray-spray na lang sila Oo, di ba? ng kung ano-ano. Pero aminin mo pag nasa kulambo ka, kahit na alam mo yung kulambo, di ba, essentially it's just another form of parang protection. hindi parang tela lang din naman yun, di ba? Net, di ba? Net talaga naman. It will not protect you essentially from harm. Parang there is this sense of security. Pag nasa loob ka, kasi hindi makakapasok yung mga lamok. Di ba tinawin yung mga mister na in-outside di kulambo, hindi makapasok? Kaya, di ba kasi may pwede naman pasukin talaga yung kulambo. Kasi may mga nagawang kasalanan, kaya outside na kulambo. Kapag may kulambo, probinsya talaga no? Yes. Probinsya yung feeling Hindi kumpleto yung feeling kapag may kulambo, dapat, pero pa rin kasi. Yeah. Diba, dapat may kulit kang narinig Kasi pangit naman, di ba, sa Maynila ka, di ba? Pangit yung naka-aircon ka, nakakulambo ka, parang tanga no, di ba? Wow. Wala, alam mo pa yung kulambo na isasabit mo pa, di ba? Yung four corners ng kulambo, isasabit yung merong pako sa bahay ninyo na pag hindi alam ng bisita mo, para saan to? Ano yung pako yan? Kulambo yan. Para sa kulambo, sabitan mo ng kulambo. Pero may mga social na kulambo, yung mga kamo merong four poles, yung mga nakikita mo sa mga pelikula ng yung mga four poles bed. Reyna, no? Yan, yung parang galing sa taas, lang. Ganyan. Diba? Pero napaka-backler mo na pag lalaki ka, ganun yung higaan mo. Brad! Teka lang, ano ko yung kulambo ko Tapos pag nakita mo na gano'n, nakadlak na parang bulak-bulak na gano'n. At yung matutulog machong lalaki. Di ba? Yung nagkakasya. Okay lang may kasi sinahon, di ba? Oo nga, no. Oy, hello daw sa mga taga Manulife Business Processing Services. Uy, hello po. Sila Marilyn Zamora and Adrian. Barcelon ng GSD Release Management Team. Saka si Angela Aguirre at Lona Page Kabautan ng GIS Finance. Pabati din ang mga taga CGB Health, Dental and Complex Claims. At happy last day sa MBPS kay Joanna San Jose. Salamat sa ni Paolo and Vanessa. Maligayang pakikinig po at salamat sa mga nakaantabay na call centers sa atin. Yung mga call centers sa Makati, sa malapit sa MOA, sa Eastwood, sa Ortigas, sa may Techno Hub, sa may Muñoz, dami-dami, sa Alabang, sa Laguna, marami. Marami. Hello po sa inyo lahat. Yung mga call center people na nakaantabay. All over sa Cebu din, di ba? Cebu, ganyan, meron naman Ang uso lang ngayon ay kulambo na parang tent. Dami na ngayon innovation ngayon, no? Kulambo na parang tent. Nag-tent baka ka pa. tent talaga yan. Baka tent, pero made of kulambo net, ganun? Paano, anong tibay naman meron yun kung tent ay gawa? Basta ang alam ko yung kulambo sa amin kapag nagsira, ginagawang panghulong na isda talaga? Oo, kasi ganun rin naman. Madali kasing mabutas ang kulambo. Oo. Oo, maano mo lang yun ang paa mo na yung kuko mo matulis, mabubutas na yan Kulambo. Basta pagka yung iba yung feeling pag nasa kulambo, feeling ko talaga nasa rural area ka talaga Nakakamiss din, no? Oo, yung feeling ng gano'n, yung may kulambo. Tapos yung higa mo banig. Yan, banig. Yun di ba? Papag pero banig yung banig. Ang sapin mo ay banig, hindi malambot. May kakaibang lamig ang banig sa katawan, no? Oo, kaya lang minsan kasi makate. Pag di ba may banig na yung abaka. Di ba? Meron banig na plastic. Pag nagluluma na yan, medyo umaangat-angat na yun. Hindi. Sa amin, kasi laking banig ako So alam ko yan. Laking banig ako. Yung banig, pag nilatag namin,
meron pang telas ibabaw, may kumot. Hindi siya, wala. Dati nagkaroon kami ng banig, yun nga, yung minsan nga pagka niro-rolyo mo na yun, di ba? Hindi mo pangit tupiin eh. Iro-rolyo mo Dapat talaga rolyo. yun. May maiiwan na bakas ng banig dun sa, may nahuhulog na kung ano-ano. Kasi nga, baka nga yung Baka. natural na yung brown. Ganon yung banig. Nakakamiss din, ano? May banig kami dati sa Laguna. Laking banig ako eh. Tapos yung inilalatag namin yung banig namin sa mismong sahig namin, nakagawa ng kawayan, sigit-sigit ng kawayan. Oo, no? Yung kawayan, actually, pwede ka na matulog doon kasi malamig yun. May hangin pumapasok. Okay, kasi butas-butas, di ba? Butas. Hindi ba butas, pero may awang kasi. Nung malita ko, may ginawa ko doon, may awang yun, umiiyak ko eh. Basta nilusot ko lang doon. Wow, di ba doon kasha? Bata ako nun, Brad! Yes! Ginawa mo lang yun last week lang eh. Hindi ko kunyari ka daw, bata daw siya. Wow, Brad sino sa ating dalawa ang umihi sa mineral water at nagkasya? Hindi ko naman pinasok. Oy, excuse me. Ako, Brad, sa Gatorade ako umihi. Wow! Malaki yung bibig nun. Gatorade. Oo, ikaw, Brad. Hindi kaya. Ikaw, doon ka sa bote ng C2. C2 yun. Kulang nga yun kasi maliit lang yung bote. So, Tigil kayo, mabuso. hindi. Di ba? Ang hirap kaya. Kasi ingi ka eh. Sauce, garbanzos. Hey. Bakit ba? I-vote nyo naman ako, mga pangga. I-vote nyo ako, dali. I-vote nyo ako, mga pangga, sa Roar Awards. Roar. I am not, ganito, I don't think I can win. If I will win, good for me. Diba? Hindi yun ang purpose ko. Ang purpose ko lang ay para yung mga taong favorite talaga ako, diba? Mabilang yung vote nila. Kasi I have a very little universe on Facebook. My universe on Facebook is very little compared to the others. Well, ilan lang ang Facebook ko? 800,000. Compared sa iba, compared sa iba, 800,000 lang. Kaya Chico, ano yung ginagawa mo sa camera? Nakakarang mo. Nakakaraw. Sabihin mo kung pinagagawa ko. Sorry. Apo, pinost ko po sa aking account yung link sa puntahan nyo na lang. Oo, sinare ko na nga din yun. Vote nyo na ako. Kung manalo, thank you. Kung hindi mananalo, salamat. Thank you pa rin. Siguro Kuya Chico, I'm done with those, I'm over those days na kinakarir ko pa. Pero, di ba, kung sino yung karirin, para sa akin, thank you very much. Correct. Si Penda, walang ibang ginawa, karirin araw-araw eh. Oo, alam mo naman yan si Nila naman na. May caller pala tayo. Hoy, bakla ka ng taon. Hindi ko nga alam eh. Ito na nga eh. Ayan. Hello? Hello, good evening po. Good evening. Hi. Pakilakas pa, mahina po. Ay, hindi pala ikaw yan. Nakala ko ikaw na. Ako po ito. Si ano? Andyan rin po si Kuya Chico. Okay. Parang ayaw niya Kuya Chico. Uy. Hello po ate. Hello, Chico Loco. I'm Rock. Why? Kuya Chico pong pangalan niya. Opo, ako na po si Kuya Chico ngayon. Oo nga raw. Opo, iba po na sabi niyo eh. Si Ate Roxanne. Ate Roxanne. Yes, si Roxanne, nung last time na caller, nung September 20. Talaga po, di ba? September 20. Kami rin pong dalawa yun o ako lang mag-isa? Si Papa Jackson. Kayo lang po, Papa Oo, Jackson. kasi September 20 ay Wednesday. Last week. Sige, papakilakas po yung voice. Wednesday, Makapuntahan po kita sa Kasi sabi niyo po, mag-update po ako kung nakaalis na ako dun sa... So update ito. Yan. So pinaalis kita. Opo, sabi niyo po, umalis na ako. Pakilamero talaga ako kahit kailan. Ba't mo ba siya pinaalis? Gusto ko lang. Saka saan ba aalis? Ano nga ulit Kasi po yung... may ka-live-in po ako na taga Las Piñas. Taga Las Tapos, Piñas. Yung trato po kasi sa akin is katulong na. Okay, hold on. Okay, wait lang ate. Ikaw yung, ikukwento ko sa pagkakatanda ko ikaw yung meron naging jowa na instructor. Yep, ako. Okay, hold on. Kwento ko para maganda si Kuya Chico. Meron kang jowa na instructor kay Chico. Tapos, yung jowa na instructor kay Chico, binahay siya. Nakapagtapos siya, binahay siya. Nung binahay na siya kay Chico, ang naging trato sa kanya, it's no longer jowa. Ano na? Katulong na. Talaga? Oo, di ba? Pag dumarating yung mga kaibigan ni instructor, kailangan. Ang pakilala sa kanya, kasambahay. Talaga? Oo. Net. Sinabi ko sa kanya, umalis ka na dyan. So, umalis ka naman.
Opo, Mm. sa other day na po after niya pong dumating. Ano sabi niya nung umalis ka? Bye, ganun. Bye. Hindi po. Medyo mahirap. Bakit daw kung kailan, bakit ngayon lang? Dati naman naiintindihan ko siya. Naintindihan mo na katulong ang turing niya sa'yo? Hindi, kasi Naiintindihan ko naman daw po yung ginagawa niya. Saan daw ako humugot ng lakas ng Hindi. Ate, ano, naintindihan mo na kasambahay ang tingin niya sa'yo? Hindi po. Naiintindihan ko po yung mga ginagawa niya, yung mga pambababae niya. Di ba? Kasi Kuya Chico, nung araw nakausap ko to, yung lalaki is out meeting another girl. Ito yung pangit na part. Alam mo kung sino nagpakilala sa girl? Si Roxanne, tanga to eh. Siya naghanap ng girl para sa jowa niya. Ganun. Kasi sabi ng lalaki, pangit ka kasi. So hanapan mo ako ng maganda. So eto si Roxanne, hinapan niya ng magandang kaibigan. Pinadate. Pero teka lang, bakit ganun yung ugali ba? Ganyan talaga yun? Hindi, tanga si Roxanne eh. Hindi. Alam niya, tanong mo siya. Ano, Tanong mo siya. Tanong mo na. Kaya, Ate Roxanne, po. tatanungin kita. Ano po? Sasagot ka na ba? Opo. Ito na, tinatanong na kita, bakit ganun? Wala Bakit ko nga ganun po ba? tanong eh. Bakit ganun? Minahal mo siyang ganyan? O nagbago na lang siya? Nakakatanga ang pag-ibig na Roxanne. Hindi, ibig sabihin na in love ka sa ganung tao o nagbago na lang siya? Nagbago na lang siya. Nagbago na lang po yung guy. Talaga? Or Walang... dati na po talaga niyang ginagawa. Inintindi ko na lang na inintindi. Sobrang pagmamahal ko. Tapos, anong nangyari kay Chico, yung lalaki, yung dati yung instructor na binahay siya, yung lalaki, ang the only reason kung bakit hindi makaalis-alis si Roxanne from the very beginning, kasi si Roxanne ang nag-aalaga sa tatay ng lalaki na bedridden. Ganon? Tapos ganyan pa yung trato sa kanya. Tapos sabi ng lalaking ito, asa ka humugot ng lakas ng loob, bakit di mo na nagigets ngayon? Parang sabi niya ganan? Opo. Gusto mo suntukin ko mukha niyan? Natarantado palang gagong hiniyo pag di mo niyo ito lalaki. Halika, magta-12 pa lang, puntahan na natin. Alam mo, gigil ako sa lalaking yan. Totoo lang, nung nakausap ko siya, Roxanne. Grabe no? Oo. Buti na nakatagal ka pa ng ano? Tanga nga eh. Sa bagay. Oo. At na yung umpisa ng Roxanne. Roxanne, Po. ako naniniwala nagpakatanga ka ng gusto sa kanya. Tama, mali? Opo, kasi sobrang minahal ko rin siya. Exactly the point. Nakaalis ka na doon. Gusto mo pa rin ba Opo. maging tanga? Kasi nangihingi siya ng second chance. Hindi na, ate. Wow. Hindi na. Wow, talaga. Hindi na. Alam mo, magiging madali ang sagot. Sabi niya kasi. po, nakukonsensya rin naman daw po siya sa ginagawa niya sa akin. Pakisabi sa kanya, PI siya. Nakakonsensya rin naman. Kaso, may kaso yan eh. Kaso, hindi niya babaguhin yung... Pakisabi sa kanya, PI siya. Kasong araw po. Kasi nga, sana intindihin ko naman daw yung point niya na Hindi, wala siyang point. Tumigil ka na. Oo nga, ano yung intindihin point? Walang point. Wala. hindi daw nga ako Pointless. maganda. Nakulang ako. Ano talaga, yun ang dahilan, hindi talaga maganda. Yes, Brad. Wow. Sinabi ng lalaki sa kanya, hindi ka maganda. Pangit ka, kaya hanapan mo ako ng kaibigan mong maganda di date ko. Guwapo ba siya? At ito malapit na part. Si Roxanne naghanap ng magandang kaibigan. Talaga? Guwapo ba yun? Hindi naman din yata guwapo yan eh. Hindi nga po. O tignan mo, baka mas guwapo pa yung kwet ng kawali dyan. Tapos, ang lakas ng loob. Tapos yun po. Baka mas pogi pa yung Tapos, kwet ko dyan. medyo nakikiusap siya kasi Medyo lang talaga. Dapat nga sa ginagawa niya, dapat nagmamakaawa yan eh. Di na rin, Brad. Opo, Pero- kasi yung papa niya medyo naghihinga doon Wow, so ibig sabihin, nakasangka lang yung tatay niya, gano'n. Hindi na rin. Parang ako, nasa ospital yung papa niya ngayon. Ganda na, Roxanne. Alright, okay. Kaya Chica, papangatawanan ko ito, pinaya ko sa kanya. I am not a heartless person. Di ba? I am a very compassionate person. Mukha lang ako masungit sa plado barambado, I'm a compassionate person. But, caring for his dad is not your obligation. Correct. It should not be a reason para blackmail ka at bumalik doon. We'd like to hope and wish and pray na sana gumaling yung tatay niya. Pero hanggang dun lang yon. Hanggang dun lang yon. You have your life. You have your life ahead of you, ate. It's right in front of you. Please, parang awa mo na, pagbutihin mo yung buhay mo. Huwag ka na bumalik doon. Kasi kung babalik ka doon, bawa mo ng telepono agad ang kausap. Hindi lang. Hindi naman na nga po. Tapos, Okay, malamig. sabi niya nga, saan ka kumuha ng lakas ng loob Masakit sa para akin. iwan ako? Dahil alam ko hindi mo kaya kong iwan dahil mahal mo ko. Wow. Gago Bakit sa siya. 2 taon,
na nakaya mo lahat ng ginagawa ko, bakit ngayon mo lang ako nagawang iwan? Ang sarap kasagin ng mukha, di ba? At saka, Baka raw kay iba na raw po ba ako? siya ba, Pasagin ng mukha. siya ba sa kumuha ng lakas ng loob, hindi na nga siya gwapo. Di ba pangit na nga rin siya? Eh di quits lang kayo. Pero siya may lakas siya ng loob na mambabae at maganda pa yung gusto niya. Hanep, hindi naman sila bagay. Maganda siya, sexy ba po? O di ba? Eh siya ba macho ba? Siya may abs ba yan? Di Wala naman po, yata, malaki baka nga po may yan. libag pa yan sa may ano, Malaki may po garter ng brief. Hindi naman. Nilalait ko. Hindi Pero syempre na baka naman mamaya nasasaktan to si Ate Roxanne kasi binahal niya. Pero ko naman, ay nako, Ate Roxanne. Ako, naniniwala ako na tayong lahat naman pagdating sa pag-ibig, at some point, nagiging tanga tayo. Pero yung sukdulan, Gusto ko yun. Wala ka nang ilalabis dun eh. oo, yung sukdulan. Yung sukdulan ng pagiging tanga. Di ba ang English na sukdulan maximum? Oo, narating mo na siguro. Ate Roxanne, narating mo na. Ano ka, alam mo, nakapunta ka naman ng Cavite, pwede kang, di ba may 13 Martires doon, pwede kang ika-14. 14 Martires. Ika-14, kasi, hanep eh, no? Hanep! Mapapaganon tayo sa'yo eh. Amazing ba? Sobrang hindi ko, it's beyond amazing. Hindi ko alam kung anong, kung anong description na sa'yo. Ganda, Wala na po. Roxanne. Oh. Roxanne. Do not tell us the story na parang proud ka pa kasi I do not like, ang pangit kasi na dinidignify mo yung katangahan mo eh. Na parang proud ka pa, grabe, ang galing ko nagpakatanga sa pag-ibig. No, it's not right. Na parang dinidignify mo. Kasi ako sa ginawa ko. Naku, dapat matagal ka na nga napaisip dyan. Pero sa bagay, minsan, no, naiisip mo, pero hindi kasi yun yung gusto mong ramdamin, eh. No? Ay, nako, ang isip at ang puso, nakakairita. Kaya lang, doon tayo lagi gagawin natin kung ano yung mas tama. Di ba? At kung welfare mo yung pinag-uusapan natin, di ba? Dahil, kailangan masaya ka rin, di ba? Eh, hindi nga. Minsan, masaya, pero pag i-remind na niya sa akin kung ba't niya ginagawa yun, doon ako nasasaktan. Paano ka naman magiging masaya sa ganyang klase ng lalaki, no? Tas Minsan masaya, katwiran niya- pinipilit mo lang. Katwiran niya, ako naman daw yung makakasama niya. Gago siya pag sabi sa Hindi kanya. naman daw yun. Parang at the end of the day, ikaw naman yung uuwian ko. Sus! Ako naman, parang ako naman yung magiging legal. Yung iba, parang pastime lang raw po niya yung mga yun. Ganun. Hobby pala eh. Eh, di ko naman. Alam mo, ito yung caller ko nung nakaraang 20th of September na kumulo talaga yung dugo ko. Napaka-supportive pa ni Roxanne. Hanep na hanep si ate. Imagine mo yung kagagawa ng lalaki doon, ikaw katangahan mo. Maganda yan ate, gago siya, tanga ka, bagay kayo niyan. Diba no? Tsaka sobra naman yun. Imagine mo, Brad, yun na lang ha, yung idea na lang na si kuya ay naghanap ng maganda at si Roxanne na naghanap para sa kanyang jowa. Diba? Anong klaseng katarantaduhan meron kayo sa mga katawan ninyo? Tapos yung kaibigan mo naman, pumatos din. Hindi, ito. Opo. Hindi alam ng kaibigan na Ay, sila. ganon? Oo. Okay. Hindi alam. Tiniis niya. Ganon. Ang cute eh. Sarap isa ako. Oo, isa. Magdamag po yata akong gising nung gabi na yun. Tumawag din ako. Well, small price to pay ate for what you've done for yourself. Umalis. Correct. Sa bahay na yan. Asa ka na ngayon? Andito po ako sa bahay na ng boss ko. Nag-stay in na po ako dito. Good for you. Ang last na balita ko nga po, nasa ospital na po yung papa niya. Wala Kasi din- parang dinamdam po ng papa niya yung pag-alis ko. Roxanne, we wish na sana gumaling yung tatay niya to get better. But that's not your obligation. Correct. That is not for you to be worried about. Ako raw, parang ako na lang daw po yung hinihintay. Sabi mo sabi mo niya sa ex mo, di ba sinabi ko to last time, sabi mo ulit ha, pinapasabi ko sa iyo ha, to, ha, sabi mo ha, sabi ko, gago siya, tarantado, demonyo, PI siya. Kung pwede ko sabihin sa radyo, sasabihin ko sa PI siya. PI siya. Pakisabi sa kanya, malutong na malutong. PI siya. Gago? Sa text ko na lang po. Oo, sabi ko sa kanya, walang pakialam. Pakisabi sa Pero kanya, okay naman, ULOL siya. Gagong lalaki. Okay lang naman po siguro na dalawin ko yung father niya. I suggest wag na lang. Yun din, To be honest with you.
Parang ako na lang daw po hinihintay para makapagpahinga na eh. Ate, di maganda, hahaba yung buhay. Ganito na, Roxanne? Oh. Okay, ganito na. I admire the compassion you have for other people. I admire how you sacrifice for other people. I like the way, di ba, that you put other people's welfare first bago sarili mo. I like that. That's a gift. Diba? At the same time, it's a curse. Kapag ang tao na pinag-aalayan mo niya na pag mapagsamantala. Diba? Being compassionate, diba, to other people is a gift and a curse. Diba? And in your case, it worked as a curse. Hindi siya gift. Hindi siya nakatulong sa'yo, ate. It made you feel inferior of yourself, ate, and that's not good. It will never be okay. Kung ang tanong mo sa akin dito, ate, ay pupunta ba ako, Kuya Chico po Jackson, sa para dalawin tatay? I vote no. I vote no. That's a part of your life, ate, pasensya ka na, that you just have to let go. I vote no. Jackson, nagtaas na siya ng second chance na... Ganito, I don't even want to talk about that. Tanongin pa sa akin, sampalin kita. Tanga ka ba to even entertain balikan siya? Sabi niya kasi magbabago nga raw siya. Pero malinaw naman, di ba? Kasi may kailangan lang siya. Oo. Kaya siya nagaganyan. Sabi niya magbabago na raw. Wala kang pakialam, ate. You want my advice? I want you to be firm. I want you to be firm, ate. Love yourself. It's time for you to render at least, ate, render some, kahit man lang semblance of respect to yourself. Oo. At saka ang totoo niyan, hindi ka naman lalayo, di ba? Patuloy mo pa rin naman sana ng aalagaan tatay niya kung maayos siya sa'yo. Kaso hindi. Okay. Hindi na nahiya, di ba, Roxanne? Po. Hindi na nahiya. Ikaw nag-aalaga ng tatay, kaya kanya ng ganyanin? Di ba, no? Di ba? Yun nga, dapat sa kanya nga dapat binabalik yung mga tanong, saan siya kumuha ng kapal ng mukha at lakas ng loob? Oo nga, pakisabi nga dyan. Anong pangalan niya? Paul, di ba? Tama? Po. Anong pangalan? Christopher po. Christopher. Ay, tinanong ko talaga last time eh. Baka makarating, pakisabi. Sa lugar po ni Christopher, may instructor ng eskwelahan to, pakisabi sa kanya, baka kilala niyo, pinapasabi ko po, PI siya. Takot ba ako sa gagong yan? Ano yan? Kumulo talaga dugo ko last time, Chico. Alam mo kung mayroong paradang tanga, ito leader eh. Si Roxanne. Si Ate Roxanne. Siya flag bearer. Hawak yung streamer. Oo. Kung may parada ng gago, yung lalaki, yung leader, siya, organizer. Yung nagmahal lang. Ate, hindi rin. Nandun na tayo sa nagmahal ka nga lang. Kaso, nakulo naman dugo ko. Pwede namang magmahal lang hindi nagpapakatanga ng todo-todo ng sukdulan, di ba? Alam mo kaya, Chico, tama. Ikaw, nagwa mo na to. Naawa na rin po kasi ako doon sa papa niya. Maawa ka sarili mo. Correct. So ngayon, ang pangit na ang pagmamahal mo nakaangkla dun sa awa ng nakukuha mo sa tatay, di ba? Hindi tama. Tapos ngayon, parang feeling ko kasalanan ko bakit lumala yung papa niya. Hindi Kasalanan nung ano na yon ng itong Christopher na to. Kasalanan niya. Ba't daw na hospital yung papa niya kasi umalis ako. Di ba, kung alam nitong Christopher na to na ikaw yung nagpapasaya sa tatay niya, edi sana inalagaan ka niya para hindi ka umalis. Appear, Kuya Chico. Appear. Alam mo, ayaw ko talaga Align. Ano pa? May atok pa yan eh. Atok. Tapos nose to nose. Wala akong nose, hindi ko magagawa. Hindi, may akis pa po yun. Ano na? May akis pa. Akis? Hindi ko na kaya sumasali ka pa rito, ha? Nagawa mo magsumali dito. Hindi nakakatuwa si Roxanne kasi kahit na anong pinagdaanan niya, napaka-light-spirited niya. Kaya nga, kalmado lang nga siya. Hindi kasi, Chico, she's now in a better place compared the last time we talked. Ganun? Oo, last time. But sobrang kumulutog ako. Bala ko siyang sunduin nun. So nag-ahagul-gul ka nung last time. Skurok, son. Opo, sobra. Bala ko siya sunduin nun, Brad. Bala ko yung offer yung Innova. Sa baba. Akin Akala ko yun ba Mercedes-Benz ang dala nyo? Sorry. Yung Innova po pala. Yung Innova sa'yo pala. Kaya nga nag-o-offer. Akala ko Mercedes-Benz. Social.
Benz pa. Innova po pala. Kaya pala naiwan po ako. Hindi ako nakasakay. Matahin na lang ako. Ay, nako. Yan ha. Tama ka doon, Kuya Chico. Alam mo, Roxanne, napaka-eksakto na sinabi ng Kuya Chico mo, di ba, na kung talagang alam pala niya, di ba, long before na mangyari lahat ng ito, before everything unfolded the way it did, alam niya na ikaw ang nagpapasaya sa tatay niya, dapat inalagaan ka niya. Alam mo, kung hindi mo kayang alagaan ang tao, nang bastusin. Binastos ka pa eh. Ikaw naman si tanga nakipag-cooperate. Akalain mo, 2 beses niyang inanapan ng babae yung lalaki para sumaya lang. Talaga? 2 beses. Kaya sabi ko nga sa'yo, kung Opo, meron, yung dalawa ngayon ni-reject siya. di ba? Paano So, pangit nga kasi siya? tanggap siya. Pero itong recent na pinakilala ko sa kanya, okay naman Di, sila. baka maging sila, maging masaya siya. Siyempre, kanya-kanyang preference. Baka gusto nun pangit. Kaya tinanggap siya. Hindi, gusto nun kasi sexy po, tsaka malaki yung... Maganda. Kasi ako kulang-kulang. Kaya, yun. O, tignan mo. Ngayon, yan na yung tingin mo sa sarili mo talaga, no? Oh. Medyo hindi na po ganun kababa. Good, Medyo good. nakakalabas na ako. At naniwala. Back to normal. Alam mo kaya, Chico, nung time na nag-usap ko to, and it's a very remarkable turnaround that it's only been 9 days since nakausap ko siya. Hindi siya lumalabas ng bahay kasi ayaw niyang makita siya ng ibang tao kasi alam niyang pangit siya at tumatak sa utak niya yun. Grabe. Ganun yung trauma. Hanep. Kakaiba rin, no? Iba rin to eh. Medyo ngayon, kahit pa paano po, medyo gumaan na ng konti, natuto na ako mag-ayos ulit. Hindi na ganun kapangit. Yeah. Nakakalabas na po ako ng konti. Pero, ang isa pang po pinag-iisipan ko kasi, kaya na rin ako tumawa, Mm-hmm. is about din po sa family ko. Lakasan mo. About na rin po sa family ko. Mm. Kasi aside po doon, kaya rin po ako nag-i-escape or tumitira sa ibang place. Kasi iniiwasan ko po talaga is sa family ko. Alin doon? Alin doon yung iniiwasan mo, ate? Isa mga kapatid ko po, Na? hindi ko po kasi alam kung bilang panganay, ako po panganay sa amin magkakapatid. So, 4 po kami. 3 babae, 1 lalaki. Okay. Nung mga bata kami, close pa po kami lahat, okay. Mm. Walang normal na magkakapatid. Pero habang nagkakaisip po, habang nag-teenager, lumalayo yung loob nila na hindi ko alam kung bakit. At Okay. hindi ko rin po alam kung ano ba yung nagawa ko. Baka nung wala kang nagawa, baka naman, people will drift away in our life. Whether we like it or not. Be it a brother, a sister, a relative, di ba, or a cousin, a friend. Pag hindi mo lagi nakikita, di ba, at some point, di ba, there will be yung part na parang alien kayo sa bawat isa. And sometimes, ang gamot niyan, communication. Nakikipag-communicate naman po ako sa kanila. Lahat naman po ng pangangailangan na Well, it has to be constant, ate. Kasi yung part na yan, ate, kamag-anak ko, madaling i-repair yan eh. Di ba? binibigay. Yun nga po yung problema, Papa Jackson. Hindi ko na po ma-repair. Bakit? Ano bang nangyari? Bakit sobrang sira? To the point na po na sabi nila, kahit anong gawin ko, kahit anong bait ko, kahit anong ibigay ko sa kanila, hindi nila ako Ano ba nagawa mo? kapatid. Ano nagawa mo? Nung last time po na nag-away-away kami magkakapatid, ang sabi ko sa kanila, ano ba talagang problema nyo sa akin? Bakit ba ganito kayo sa akin? Ang sagot po ng isa kong kapatid, wala lang. Ayaw namin sa'yo dahil masyado kang magaling. I don't... Masyado Oh, kang ganito. magaling. Wait, Roxanne. Kulang ang kwento. May kulang sa kwento. I don't think nangyari lang, sinabi lang niya na wala sila pinanggagalingan. There has to be a reason why they said that. To the point na lahat daw na kamag-anak namin, ako yung lagi nakikita. No. Okay, hold on. Ganda na. Okay. Bakit kayo nag-away nun? Kasi hindi kayo mag-away, you will not just have a fight one day. Kasi, di ba, one morning, gumising yung mga kapatid mo and they realize na, teka lang, ang bait ni Roxanne na, awayin nga natin. May pinanggalingan to. Ano yun? Yun dun nga po, lagi daw po lagi daw pong pinupuri ng mga kamag-anak namin. Hindi, may pinanggalingan. Pagsipag ng ating. May pinanggalingan to. Wait lang, merong isang dahilan, yung pinakadahilan, bakit nag-away?
Hindi po nila ako kinakausap eh. And then? Tapos ako na po yung pilit ng pilit for almost 5 years na. Hindi, we are not, kasi ganito, yung 5 taon na hindi kayo nag-uusap, okay? Yung 5 taon na hindi kayo nag-uusap, yan ay produkto lamang ng isang away. Effect na lang yung 5 taon eh. Wait lang ate, you are not answering my question. Yung 5 taon na hindi kayo nag-uusap, that's the effect, that's the after effect. Tama? May pinanggaling na isang away yan, lumaki na lang. Ano yung away na yun? Hindi ko nga rin po talaga. Maniwala ka sa akin, hindi ka na matutulungan pag hindi mo sinabi ko ano yun. Imposibleng hindi mo alam kung bakit. May turn, wait lang ate, wait lang, stall. Alam mo, kanina ko ba yung sabing wait lang? Opo. Sorry. Okay, you're forgiven. I'm sorry po. Ano yung turning point? May turning point kasi yan eh. May pinanggalingan yan. They will not wake up one morning nang inaaway ka nila nang wala silang pinanggagalingan. Merong dahilan. Ano yon? Hindi ko nga po talaga. Posible yan. Hindi ako maniniwala sa'yo. Every time po na tinatanong ko sila, ano bang pagkukulang ko? It's either may nasabi ka. Wait lang. It's either may nasabi ka, may naiparating sa kanila, may nagawa ka. Meron yan, meron at merong isang eksena na pinanggalingan yan. There has to be a turning point. Imposibleng wala. Ang iniisip ko po noon, pag nagkaka-boyfriend sila, so syempre, eagle po kasi kami pag nagkaka-boyfriend sa bahay, dinadala po. Parang, I think, doon nag-start na, alangan naman po maging bastos ako sa mga boyfriend nila. Kaya nakausap ko ng boyfriend nila, alangan naman hindi ko pansinin yung tao. Okay, so nagselos sa'yo. Yun, parang yun yung nakikita ko. Ate, ganito wag mo bigyan ng parang. Maniwala ka sa akin, sigurado kong alam mo yan. Hindi ko nga po talaga. Imposible yan. Kasi, tinan mo, pinilit kita ngayon, pinasabi ka sa akin. May eksena kang binanggit. May imposibleng walang ano na? Hindi ako maniniwala. Hindi tayo kampi sa part na to. Imposible yan. Tapos, yun yung tinatanong ko sa kanila na ang yun lang din naman ang sinasagot nila sa akin na ganito. Alright, okay. Makinig ka, Roxanne, ha? Lilinawin ko yung tanong ko, ha? Okay, ganito, ha? Ilang kayo magkakapatid, by the way? Marami po kasi kami. Anong sagot sa tanong ko? Paano mo sinagot? 4 po. Di ba? Yun ang sagot, 4. Unang asawa po. Okay. Ilan yung galit sa'yo? 2 po. Okay, ganito, ha? Yung 2 yun ate, hindi sila pa pwedeng sabay nagalit sa'yo nang wala silang dahilan. Nagkampiyan na po sila. Hindi, may pinanggalingan to. Maniwala ka, may pinanggalingan to. Kasi kung nagalit yung mga kapatid mo sa'yo nang walang pinanggagalingan, bali yung pamilya mo. Pakisabi sa kanila, ha? Sa tingin din po namin ni Mama, chismis din po. Oh, yun nga, natanong ko, ano yung chismis na yun? Ganito, okay, Roxanne, don't be defensive. Hindi ko tinatanong ko anong nagawa mo sa kanila. Ang tinatanong ko, ano yung dahilan? Kaya tama sila o hindi, may dahilan. May pinanggagalingan sila. Yung dahilan po na sinasabi nila sa akin, yun yung na masyado nga akong, lagi na lang daw ako nakikita na mabait, masipag, dapat tularan. Inggit? Maraming kaibigan. Sila, konti lang. Ano yung eksena ng boyfriend, ate? Po? Ano yung eksena ng boyfriend kanina ka mo na napagsilosan ka? Yung nagiging boyfriend po nila na dinadala na sa bahay. Lagi nila nasabi na, huwag mo kakausapin yung ate namin, baka agawin ka. Parang ganon. O di may dahilan nga. Kaya may ginawa ka o wala, may dahilan. Yung tinatanong ko. May pinanggalingan yan. Ate, di ba? Something cannot be wet without droplets or any moisture. May dahilan. There has to be a reason. It must be coming, di ba, from something. So kung yun ang dahilan, yun ang dahilan. Yun sabi mo sa amin. Ano yung dahilan? Kung napagsilosan ka, di ba yung dahilan nga? Yun ang dahilan. Sa dami po ng dahilan. Nang dinadahilan at sinasabi rin nila sa akin. Hindi ko alam kung ako ba talagang mali. Baka si Kuya Chico ang mali. Hoy, nanahimik ako dito. Ako po yung mali. Wala namang mali sa kwento. Pero ginawa ko naman po lahat eh. Parang sabi nga po ng mama ko, tigilan mo na. Maawa ka sa sarili mo. Huwag ka na lumuhod sa kanila.
ayaw ka nilang tanggapin bilang kapatid. Hayaan mo na lang. Umabot na po ako sa point na magpapakamatay na ako sa harapan nila para maging masaya lang sila. Gano'n, Roxanne, ako naniniwala ako sa... Para mapatawad lang nila. Ako kaya, I believe that time heal all wounds. You don't have to force it in. Hindi mo kailangan i-force yan. One day, someday, soon, ate, magiging maayos yan. Maybe one Christmas, one Valentine's Day, maybe one, pesta ng bayan, magkikita kayo one birthday celebration. Diba? There will always be that one smile that will break all the ice. If it's not yet the time, huwag mong pilitin. Yun na nga po eh. Kami na lang magkakapatid, ganito pa. Huwag mo na lang siguro tigilan na mag-reach out sa kanila. And do not expect anything in return. Huwag mo na lang sigurong kulitin pa sila kung hindi pa sila ready. Pero maniwala ka sa akin. Meron kang di kinikwento sa amin. Meron yan, imposibleng wala. Ano pa ba? Wala lang. Ganito kasi alright, ganito Roxanne, ito kasi yung kwento para maintindihan mo ako, ha? Ito yung kwento. Galit po sa akin yung mga kapatid ko. Bakit? Hindi ko po alam. Paano ako maniniwala sa'yo? Yun nga po yung mga dahilan. Tapos ito po, sasabihin ko po yung lahat-lahat, ha? Punot, lahat-lahat po. Yan, buti naman naisip mo nang gawin. Kaya ako tinatanong eh. Una po, yun nga po, yung tingin po nga yun sa mga naging boyfriend nga nila na pag kinakausap ko, naiinis nila. Tapos, nakikita nila na sinasabi nga ng mga kamag-anak namin na masipag ako, dapat akong tularan, parang sila na itapwera. Tapos, marami akong friends, sila hindi ganun. Tapos, nung time na nagpa-opera yung kapatid ko, ako yung gumastos. Nalaman niya na ako yung gumastos. Parang imbis na magpasalamat siya sa akin, sabi niya sa akin, sana hinayaan mo na lang na mamatay ako kaysa ikaw yung gumastos. Anong sinabi mo? Bakit nasabi yun? Wala po. Nalaman lang po na kay mama na ako yung gumastos. Nung time na sinabi ng kapatid mo sa iyo yun, galit na sa iyo kapatid mo, di ba? Oo, galit na po talaga. Wala na yun. Hindi kasali yun natin. Hindi yung dahilan. Effect na yan. That's not the reason. I am looking for the reason here. It does not make sense to me that two of your siblings, ate, ay galit sa'yo nang wala ka daw ginawa. Imposible yan. Yun na lang po. Diba kasi ate, kung let's take it for granted. Wait lang. Halimbawa, nagalit sila walang dahilan sa'yo. O di hiya mo sila. Sabi po ng mama ko na iingit daw po sa akin. O di, malamang magagalit sila lalo. Kampi ka na nanay mo eh. Tapos yun nga po, yung last na nag-away kami, yun din naman yung sinabi nila sa akin. Na palaging ako. Ako na lang. I think may nasabi, may nagawa, di ba, that nakapanakit sa emosyon nila. Kaya hinanap nila yung mali sa'yo. I don't believe the story is complete. Salita ng masasakit sa mga. Hindi naman siguro sa'yo, ate. Maybe ibang tao. But I think yun nga po ang problema. I think there has to be something, di ba, other than what you're telling us. Something Sabi else. ko nga po doon sa isang kapatid ko, kung mas maniniwala ka sa ibang tao, wala akong magagawa. Sabi kong gano'n. Sabi ko, kung mas papaniwalaan mo sila, kaysa sa akin, nakakadugo mo. May question ako sa ate. Yung mga boyfriend na pinagselosan sa'yo ng kapatid mo, naghiwalay ba sila? Matagal na po yun eh. Hindi, kung yun ang dahilan eh. Matagal na po. Kasi ganito, alright. Naghiwalay na rin po sila. May kinalaman ka sa paghiwalay? Wala po. Okay. Kasi kaya ko tinatanong to, ate. Pwede kasing nagsimula lang sa maliit na bagay hanggang lumaki na lang eh. Yung naging ungrateful yung kapatid mo sa'yo nung ikaw ang nagbayad ng ospital, ate, that's just the effect. Pangit yung ugali ng kapatid mo nga para imbis na magpasalamat, di ba, ungrateful pa siya, pangit yung ugaling yun. Pero bakit ganun kalalim kasi doon ako hindi naniniwala eh. Ang lalim ng ngit-ngit ng kapatid mo sa'yo, walang dahilan? Imposible yan. Imposible yan, maniwala ka. Sa pelikula lang nangyayari yan, di ba? Sa ano yan kaya Chico? Yung galit sa kapatid, di ba? Yung Pelikula talaga? Yung cartoon, yung madrasta, yung Cinderella. Walang dahilan. Iniisip ko rin naman po, Papa Jackson. Siyempre, ako po, ina-analyze ko rin po lahat. Kung bakit nga po naging ganon.
Pero hindi ko talaga mapagtanto kung ano talaga. Kasi diba, it's either, yun nga, may nasabi ka or may nagawa ka. Wala or po talaga ako nasasabi sa kanila. Maganda. may mga chuchu dyan sa paligid, sinisiraan ka Yun yan siguro. po yung chismis nga po. Yun din po talaga yung Kasi kasariling ka mag-anak, chismis. Ewan Hindi din ko. po ako nagalit Pero- minsan na find out ko po, na prove out ko na isang kamag-anak namin is iba yung sinasabi niya. Prove Tungkol out. sa akin. Saan naman galing, ate? Ganda, no? Alright. Mga Pangga, pasensya ka na. Pasensya na kayo. Kuya Chico, pasensya ka na. Roxanne, pasensya ka na. Ganda yan, ano? Ako. Yung kamag-anak mo, ate, for you, babae lalaki yun? Babae po eh. For your kamag-anak, for her to be motivated na i-chismis ka, gumawa ng kwento, to the point na mag-away kayo magkakapatid. May Parang pinanggagalingan ganun po din yung yun. nangyari. Kasi she will not wake up one day, ate, na mag-iinteresan niya ang buhay mo nang wala siyang pinanggagalingan. Be it totoo, Meron din po talaga. be it totoo or na misinterpret ka, may pinanggagalingan. O sige, Na-misinterpret yun ang po. tinatanong ko sa'yo kanina pa, and you are not telling us. I am getting crazy here. Like, what the Sorry. diba? Imposible Kasi kasing wala. Ah! Sabi dito, kay Chico, busy. Sorry na. Sorry na. Nakikita rin sa screen mo. Sorry. Sorry na. Kasi yun, sabi ko, yun nga, kung papaniwalaan nga niya ibang tao, wala naman akong magagawa. Ano nga yun? Ano nga yung chismis? Nahihirapan ang pagkatao sa kakatanong. Hindi ko po alam eh. Posible. Ano yung chismis daw sa'yo ba? Na ano, pangit yung cleavage mo. Ano ba? Wala nga pong cleavage, di ba? Flat O di nga pangit ako. nga. Ano ba? Sorry. Sorry. Sanchez, Hindi ko naman hindi yung pinag-uusapan natin. Ganito ano. Okay. Here's one thing that's sure tonight, Kajiko. I don't want to believe na ganun kalalim ang galit ng dalawang kapatid mo sa'yo nang walang pinanggagalingan. Kaya may ginawa ka o wala. I am not saying that you did something wrong. I'm just asking saan nang gagaling. And you are not telling me. Ano ko pala sabihin? Hindi, pinagdudugtong-dugtong ko rin. O, di ko wala kang ginawa. Bakit ka magigiltihan mo sila? Pero kung meron niya, posibleng wala. Iniisip ko rin nga kung... Kasi yung isang tita ko, nami-misinterpret niya ako. Na-misinterpret ka niya. Sa paanong parang misinterpret? Akala niya yung... Kailangan ko masabihin. Bagay gabi naman na. Yung tita ko kasi may the other. Ayan. Ito yung mga tinatanong kong details. Diba? Kaya ako sa buyo ko na. Grabe. Nag-text sa akin yung guy. So, akala niya, next week ko yun, binoy-send ko na. So, backup na siya. Ginawa niya, sinistaan niya ako sa mga kapatid ko. Na kesyo, hindi ko alam ano talaga kung ano yung mga sinasabi niya para lumaki ng gano'n yung galit sa akin ng mga kapatid ko. Hindi sa akin sinasabi ng mga kapatid ko kasi alam nila na once magsalita sila, talagang nininawin ko doon sa tita ko kung sinabi ko ba talaga yun. Ayaw naman nila sabihin kung ano yung sinabi ng tita ko sa kanila. Yun. O, di ba yung dahilan? O, tita mo, akala niya malandi ka. Period, tama? O, tapos yung kapatid mo had the same impression, tama? O, yun ba yung dahilan? Ano ba? Di ba napakalinaw naman tinatanong kita, saan nang galing? Bakit sila galit sa'yo? Because they will not wake up one morning na galit sila sa'yo. May pinanggalingan. Ah! Bakit hindi po yun yung sinasabi nila sa akin noong last time na inaway nila? Ate, wala akong pakialam kung sinabi sa'yo. Tinatanong ko lang kung ano yon. And you were not telling us. My goodness gracious. Relax po. Okay. I am now relaxed. I need massage kay Chico. Exhale. No, I'm busy. Busy saan? Secret. He is tinkering something with his fingers. Fingers? Tinan mo kalandian niya. What kind of fingers? Sorry. Ang paklampak na ka doon, brother. Oh my God. Joke lang po.
Kasi, pag inisip ko ng inisip, ewan. Di ba, ate, Pala ako dito sa building. kaya ka tumulong ka naman. Hindi. Mamaya, Iniisip mo paano ako tutulong. Mamaya ate yung point, sa'yo na lang yung bottom line, tapos you make the most sense. Oo nga naman ako, nagalit pa ako, yun pala yun. Diba? Pero Papa Jackson, para maging ganun nga katindi na to the point na sabihin na nila sa akin na hindi na ako tinuturing na kapatid. Ewan ko feeling ko kasi nagalit yung kapatid mo sa'yo at nagmatigas ka rin. Hindi po ako sa nagmatigas. Lagi ko po sila sinusuyo eh. Kasi may kasabihan si kay Chico eh. Huwag kang matigas. Huwag ka magmatigas, hindi ka naman Hindi po sa akin yung word na pagmamatigas eh. Kung kaya ko po maghingi ng tawad, lumuhod, ginagawa ko po. Alright, ganun na gawin natin na. Para maging maayos lang po. Kasi kami-kami na lang po eh. Wait lang ate, wait lang. Ganun na. Roxanne, wait lang. Ganun na. You cannot, di ba, kasi ganun yan. Ito kasi pinupunto ko kay Chico. Hindi tayo pwede mag-complain dito na basa ka kung hindi mo aamin na ligo ka sa ulan. Ang punto ko. Di ba? Pag nagkasipong ka, yun yung effect. Nag-guess mo yung punto ko, ate? We cannot complain that you are wet if you will not admit to me and to us that you were out in the rain. If you will have colds and fever and cough, ate, yun yung effect. Ang tinatanong namin kanina, did you go out in the rain? And if so, why? Yun ang tinatanong, and you were not telling us. It doesn't matter, ate, whether may ginawa kang mali o gawa-gawa nila. Bakit? And you were so defensive. I had to get mad. Hindi ko rin nga kasi talaga alam. Alam mo, may ganito ka nga eh. Di ba? Yun lang po yung mga nakikita kong pwedeng maging dahilan. So, malandi ang tingin sa'yo na pamilya mo. Bukod doon, wala na. Yun na talaga yun. Nakakagalit na naman. Tapos yun po, nadamay na rin po yung bakit ako yung gumasto sa pagpapa-hospital wala, effect na lang yan. Tapos, ano pa ba yung huling sinumbat nila sa akin nun? Na palagi ako yung kinakampihan. Na ako yung laging masipag nga. Tapos sila, feeling nila, tamad sila. Nakikita daw ng mga kamag-anak namin na tamad sila. Kasi diba, kung ito yung mga binibigay mo na mga, kumbaga sa problem, tapos ito yung mga given, pwedeng, kung huhulaan kasi namin, no, kung huhulaan ko, pwedeng, siguro matabil yung bibig mo na sabi mo sa mga kamag-anak mo, yan, mga kapatid ko, kasi minsan tama, di ba, kaganon ka? Ay, hindi po. Kasi ako diba, more on gawa kaysa salita. Kasi, hindi ko makonect yung... Hindi ko makonect yung malandi ka tapos ganyan yung reklamo ng mga kapatid mo na kaysa ikaw yung magaling, ikaw yung... Anong correction, no? Hindi po kasi ako ganun tipo ng Ang ending nga po is katulong po talaga ako rin ako sa bahay namin. Sila po buhay senyorita pero never po ako nag-ask sa kanila. Minsan nanghingi po ko ng tulong sa kanila na pwede ba tulungan nyo naman ako maglinis ng bahay. Pero kasi grabe no, para ang lalim ng pinanghuhugutan ng mga kapatid mo, yung dalawa mong kapatid. Opo, yun nga po rin hindi ko talaga maisip. Kaya yun nga yung tinanong ko sa kanila last time na nagbanggaan kami. Ano ba talagang problema niya? Nagbanggaan ng cleavage. Nagbanggaan, binanggaan nila ako eh. Okay. Kasi yun, yung sinabi nila, paulit-ulit na lang daw ba nila sasabihin sa akin na yun nga, lagi ako yung magaling, ganyan. Tapos, umalis na lang ako ulit kasi masaya sila kapag wala ako sa bahay namin. Tahimik sila pag wala ako doon. Kasi ako lang naman may problema eh. Hindi daw talaga nila maating na kapatid nila ako. Kahit ano raw gawin ko sa kanila, kahit anong suyo at pagiging mabait ko sa kanila. Okay, ganda na. Ganda na. Roxanne? Oo. Ngayon pala pangungunahan na kita. Yung mga kapatid mo, they hate you passionately. So, Tama? Tama? Opo. And I am not understanding why. And you are not telling us what's the reason. If this is all you can tell us about why they hate you, wait lang, shut the F up. Sorry. Alright? Because honestly, ate, I think
you are trying to conceal something from us. May kang hindi sinasabi. Ako, sorry mga pangga, real talk ako lagi. Honest akong kausap. If I think you're lying and you're hiding something, I will tell you. I think there has to be something na kinagalit nila for them to get mad to you passionately. Para itakwil ka nila? Opo. Imposible yan, ate. Meron at merong dahilan. Whether sinadya mo o hindi, may dahilan. Ano nga kaya yung dahilan? Kasi, if you come to us, asking us the question, what you can do, and not tell us kung bakit, the more that we cannot tell you anything. Ano sasabihin namin sa'yo? Na ikaw hindi mo alam. Kasi yun lang po talaga eh. Yun na po talaga yung dahilan. Lagi lang po akong umaalis para makaiwas sa kanila. Ayun yun. Yun na lang po talaga yung dahilan, Papa Jackson. Hindi po ako nagsisinungaling. Yun na po lahat-lahat. As in. Diba? Lima kayo magkakapatid ka. Apat. So, dalawa doon ay yung galit sa'yo. Opo, isa naman po, naintindihan naman po ako. Okay, actually, ayaw niya rin doon sa ugali ng dalawa. So, kung doon sa isa natin tatanungin, doon sa kapatid mo na yun na hindi naman galit sa'yo, wala kang nakuha sa kanyang dahilan kung bakit yung dalawang kapatid mo nang gagalaiti sa'yo? At siya hindi? Naiinggit raw po sa akin. Yung mga hinanakit sa'yo na magaling ka, di ba, ikaw yung ganito ganyan. Opo, wala ba kasi the more daw po na nakikita ng mga ibang tao, kung gaano ka anong tao, parang sila'y lumalabas na masama, na napakasama nila. Kasi ako yung nangingibabaw na maging ganito, ganyan, tumutulong sa magulang, sa lahat ng gawaing bahay. Tapos sila, hindi ko naman po kasalanan yun eh. Hindi ko rin po kasalanan na makita sila ng mga kamag-anak namin na... Ganito, okay. Roxanne, okay. Right now, we'd like to believe in your story na galit sa'yo mga kapatid mo because of other people's impression towards your family. Yan yung pinag-uusapan natin. I don't believe that. Alright? Kasi, ilalagay ko sarili ko sa mga kapatid mo. Pag ako may ate na pangalan Roxanne at walang ibang ginawa kundi tapusin ang lahat ng gawaing bahay, favorite kita. Hindi ako magagalit sa'yo. Favorite kita, bakit? Wala akong gagawin eh. Ikaw na gagawa lahat eh. Yun nga po. Diba? So ano dahilan? Hindi yung mag-gets. Po, ang problema na lang nga po. Nakikita raw po ng mga mag-anak namin na tamad sila. Bakit ang tamad-tamad ng mga kapatid mo? So what do you do kapag sinasabi ng ibang tao sa kapatid mo yan? Ano po? Anong ginagawa mo pag sinasabi ng mga kamag-anak mo yan? Wala po. Hindi na lang po ako kumikibo. Oh. In-enjoy mo yung benefit of other people. Hindi naman po. Ayaw naman po nila kasing kumilos eh. Hindi ako na lang po yung gagawa. Tama yung sabi ni Kuya Chico. Alam mo, I go with Kuya Chico's impression kanina. Diba? Ay, mga kapatid mo, ang tatamad. Oo, tamad yung mga yan. Parang feeling ko yun nangyari. Ay, hindi po. I don't know. Sorry Hindi. Hindi ko, kasi kapatid ko pa rin po yun eh. Kung sisiraan ko sila sa ibang tao, kasiraan ko na rin. Look, ganito okay. Roxanne, ito kasi yung problema ko ngayong gabi kay Chico. My problem is, you are telling us a story, a scenario, wherein may apat na magkakapatid and you are the nicest. Yun nga po. See? You agree? Tapos sila po. Wait. Diba? There's a story kay Chico that there are, diba, 4 siblings and you are the nicest, but they hate you the most. So I have a question mark. Bakit? Yun nga po yung binigay nilang dahilan. God bless you all. Wala akong sabihin ko sa'yo. Sira, una silang dalawa. May dahilan yan. Oo, diba? Nakakapraning kaya isipin kami. Kahit po nanay ko, napapraning na rin po sa kanila. At least dalawa na kayong praning sa bahay. Kasi hindi rin po alam ni mama ba't ganun na ugali ng dalawa kong kapatid eh. Kahit siya, hindi na siya nire-respeto bilang magulang eh. Sabi ko nga po, baka kailangan kausapin na natin si tatay. Sabi kong ganun, para at least may katakutan naman sila.
Sabi naman ni mama, hindi naman na kailangan. Kasi ako may pagkukulang din dito bilang isang nanay. Pinalaki ko sila na masyadong ganyan silang dalawa. Masyadong mataas ang tingin sa sarili. Feeling boss. Na halos parang... Halos pa naputol. We can call her back. Paano? Hindi ko alam. Alam mo kay Chico, sinabutahin mo, no? O hindi Ikaw lang malapit, Brad. Wala akong ginagawa, tinititigan ko lang yan eh. Asan na dito? Hindi ko rin alam. Ikaw ay history. Ayan. Ayan mga pangga. Naputol na naman. Wala tayong load. No. Baka wala na siyang battery. Oo nga. Feeling ko nag-low bat na yun. Talaga? Pwede, no? Is that even pushing through? Hindi, nag-end na kagad eh. Hay nako. Sorry mga pangga. Mama, alam niyo, Wala, diba? ganito kaya Chico, I have to apologize sa mga nakikinig sa atin. Diba? Kasi I do not just take stories as it is. There has to be a reason. May dahilan. Diba? Someone will not wake up one morning and hate somebody else passionately nang walang dahilan. There has to be a reason. There has to be a reason. Because if there's no reason, it doesn't make sense. Totoo naman yun, di ba? Lahat naman ng bagay na nangyayari may dahilan. Ang nakakainis na part lang or nakakatawa at the same time, pag hindi mo ma-pinpoint kung ano yung dahilan or hindi mo masabi kung ano yung dahilan, anong gagawin natin? Magpipray. Kasi, di ba, only by knowing the reason, minsan doon mo lang na siya masosolve. Diba? Doon ka, from there ka magsisimula. Alamin mo kung ano yung dahilan. From there, okay, sige, ito pala yung gagawin natin. Tsaka ka makakalarga. Pero kung hindi natin malaman kung ano yun, ala rin kasi tayo mapapala. At wala tayo We can matutulong. only guess. Wala tayo matutulong. Pwede lang tayo manghula. Diba? Pwede lang tayo manghula. Now, pero I realized, no, na kung siya ba yung ate? Siya ba yung panganay sa kwento? Siya ang panganay. Kung siya yung panganay, tapos sinasabi masipag siya, di ba? Ako din magiging favorite ko siyang ate. Oo naman, Brad. Di ba, hindi mo kukutusan. O di, sige, di, ikaw na, no? Ikaw na dyan. Di masarap buhay ko, di ba? Petics lang ako. Now, sabihin ng mga kamag-anak na, itong mga kapatid, itong mga ibang mga kapatid, no? Tatamad-tamad, ganyan, bla 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 bla. Tapos tinanong mo, nung sinabi ng mga kamag-anak, ito yung tamad ng mga kapatid mo, anong ginawa mo? Wala. Alam mo, I just realized na minsan doon ka nagiging mali kapag wala kang ginawa. Kasi, amen. Yan na naman tayo sa bottom line doon ka nagiging mali pag wala kang ginawa at all. Diba, bilang ate, you could have, hindi ko na rin alam. Pwede hindi. I mean, pwede mo naman siguro kinausap yung mga kapatid mo, di ba? Na wag na lang dibdibin yun, di ba? Na ganyan, hindi ka na naniniwalang tamad sila. So, na-encourage mo sila na magtrabaho, di ba? Na kumilos, di ba? Tama yung sinabi mo kay Chico. Pero pag wala kang ginawa, sinabi na ng mga kamag-anak na, okay, tamad, at ikaw, wala kang ginawa, parang sinabi mo nga, di ba? Para mo in-enjoy mo yung moment, di ba? At kinonfirm sa kanila at in-enjoy mo yung moment na parang sila nakatingin sa iyo at feeling nila sa utak mo na meron kang bubbles diyan na ang sinasabi yan kasi kayo tamad kayo. Ganun yung yan. Kaya tuloy, di ba, lumayo yung loob nila sa iyo. Kasi wala kang ginawa talaga. Kinonfirm mo. Wala kang sinabi, di ba? Wala kang sinabi, wala kang ginawa. At doon ka naging mali. Minsan. Di ba? So, hindi porket wala ka sinabi at wala kang ginawa, tama ka. At safe ka na. Ako naniniwala pa rin ako na mayroon pa ibang dahilan. Yun nga kasi hindi nga natin alam. So ako, I can only come up with
this assumption na na ganun, di ba? Pero ang hirap kasi. Pero kung effort ka na at wala pa rin, sabi mo nga kanina, tigilan mo na. Tigilan mo na or huwag kang tumigil. Sige, huwag kang tumigil, mag-reach out. Pero darating ang punto, mapapagod ka na rin eh. Di ba? Realizing na, teka lang, wala naman talaga. Kung wala talaga, wala naman talaga akong ginawang masama. Then nag-PM. Ano sabi? Papa Jackson, kaya Chico, fetal nyo nga po ako. Ano ba? Sa gitna ka namin? Fetal. Fetal position. Fetal position. Ay, nako. Iba rin eh. Pasensya na mga pangga. Kasi, alam nyo, sabi nyo, chill ka lang po, galit ka na naman. You know, I am passionate when kakalahat naman kami may ginagawa kami dito. We are so passionate when we give advice. Ayaw namin yung tumawag ka rito, masabi lang nagbigay ng advice, di ba may masabi lang, no, we don't want that. Di ba kasi yung ganun rin lang, makipagkwento ka, pumunta ka ng 7-Eleven, na lahat na mapasok, kwentuhan mo. You might get the same reaction, di ba? Pero we don't like that. Di ba? You call us and you want us to be able to solve a problem. Let's solve the problem. You gave us the right para makikialam kami. Nakakalungkot lang eh. Sorry kung hindi ako naniwala. Tapos yung si Kuya Chico, wala namang sinabi dyan. Wala ako masabi eh. Nanood po iba ng Yorn si Kuya Chico, sabi dito. Hinanap ko si Peter North. Hayop ka. Hinanap ko talaga siya. Ay nako. Papatingin ko lang Papa Jackson, bakit naman po ang mga girlfriends ko ng mga flight attendants, the Flynas Girls, sabi dito. Flynas Girls na lang po, marami po sila. Sabi ni Ma'am Jocelyn ng Riyadh. Kaya Chico, I might go to Riyadh this year, late this year. Saudi Arabia. Riyadh, late this year. Oh, yes. Ay. It's fun traveling. Huwag mo kalilimutan yung ating Australia. Oo nga, no? And US ano nga ba yun? Australia. It's you, me, and Mark. Sa Australia. Yep. Diba? Kasama yan sa kanta ni Gary V. Na? Ano nga yun? Singapore, Australia, Europe, America. Babalik ka rin. Nang nawala, babalik ka rin. Babalik ka rin. Di ba ito yung mga nabanggit sa Saudi, Japan, o Hong Kong? Yan yung mga dating kung saan mga Pinoy, di ba? Kasi ngayon, wala naman dyan nabanggit na UAE kasi wala pa naman dati. Hindi ba bukas? Diba? Oo, so yan yung saan ka man naroroon ngayon. Saudi, Japan, o Hong Kong. Babalik ka rin. Babalik ka rin. Anumang layo ang narating. At buo mo Singapore, Australia, sakay na. Europe o America. O yun lang. Yung pito na yun. Babalik ka rin. Alright mga bangga, we'll be back. I don't know if we can get another caller, but Brian De Sousa of Australia. Canada pala siya pang. Oh. Canada. Nakaantabay. Maligayang pakikinig. Paps, kamusta? Maligayang pakikinig po. Maganda yung play natin kanta kay Chico. Ano yan? Demonyo. Ha? Demonyo. Ano yun? Kanta niya, no? Ni Juan Carl Labao. Yes. Ano yun? Sundan ko ng kantang UTI. Ano pinagsasabi mo? May bago na yung kanta, Demonyo. Talaga? Oo, Demonyo. Juan Carlos Labao. Ano? Wala naman siyang ganung kanta eh. Meron, nakadedicate ka sa'yo. Bakit? Actually, nakadedicate dun sa ex niya, Roxanne. Talaga? Oo, busit talaga ako dun. Busit ako sa kanya. Passionately, I hate the person. Wala naman siguro may gugusto ng ganun tao, no? Harap-harapan, tatangahin ka, harap-harapan. Sko. Hanggang sa matanggap mo na lang natanga ka talaga. Ano, Chico, bigla lang nagdura sa kwento. Everything. Baka kasi, di ba? Baka si kuya, hindi natin alam, ano bang dahilan? Baka may dahilan siyang, ba't siya nagkakaganon, no? Pero anyway, napaka-mind-boggling. What a term! Mind-boggling.
Oo. Ito si Arnold, ang daming alam. Matulog ka na nga dyan. Dami mo alam, dami mo pinag-send. Pero, parang to hindi natutulog tong tao na to. Lahat ng oras gising siya. Alright. Mamili ka ng kanta eh. Hindi ko na ito na. Mga Bangga, we'll be back. Talaga? Maligayang pakikinig po. Pwede bang isama mo dyan yung kanta ni kanta ni Jobit. Ano yan? Work It Like Miley. Sa lahat ng nagawa. Uy, alam ko yung kanta na yan. Ang title yan, Paano. Bigla bang nawala. Paano na may version dun si Chris Lawrence. Tao lang ako. Oo. Anyways, mga Bangga, we'll be back and we'll actually attack your greetings in a while. In the meantime, petong muna, enjoy nyo muna awitin ni Carlos Labao, ang awiting Demonyo Ka, Sugo Ka ng Dibil. Bangga, hindi ko nakikita kasi. We are in number 106.7 Energy FM Bangga. Wag mo sabihin, radyo, sabihin mo. Energy.